Paano ba magbibigyan ng kaklaruhan, 'di ba? O kaliwanagan ang divine purpose. Siya ay meron meaning and direction. Alam niya yung purposes ng Panginoon dahil meron siyang relasyon sa Panginoon. Nakikita niya yung kabilang buhay, hindi lamang nakikita niya yung buhay ngayon sa mundong ito. Alam niya ano ba yung mangyayari sa kabilang buhay. Meron siyang eternal perspective at naintindihan niya bakit nga ba? Bakit nangyari to? Bakit nangyari to? Ano ba yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na to? So, pag-usapan po natin eternal perspective. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17 to 18, NIV version, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." At napaka-importante po, huwag natin makalimutan ang ibig sabihin nito. Kapag naintindihan natin na ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Imagine niyo, let's say ikaw ay biniyayaan ng Panginoon ng 80 years sa buhay mo sa mundong ito. That's 80 years. Pero pag pumunta ka na sa kabilang buhay, pag pumunta ka na sa paraiso, that is for eternity. Kaya nga po, pag nakatingin tayo sa eternity, maiksi ang 80 years. Kung sa 80 years ng buhay natin dito, kunwari, 5 years naghirap tayo, nagbagal tayo, sa tamang dahilan, we became obedient to God, so tayo ay na-persecute, na-try, diba, to the point of, bleeding before the Lord as we serve Him. Ano ba naman yung 5 taon compared to eternity? It is incomparable. Kaya nga po, hindi natin dapat ipagpalit ang ating panahon sa paraiso para sa mga anik-anik sa buhay dito. Kasi huwag niyo pong kakalimutan, lahat po ng ating pinundar sa mundong ito, pag tayo ay namatay, iiwan natin siyang lahat. Yung pinaka gustong-gusto mong damit, iiwan mo yan. Sasakyan na binili mo, iiwan mo yan. Dahil hubot-hubad kang pumunta sa mundong ito, hubot-hubad kang aalis papuntungo sa kabilang buhay. Sabi po sa Titus 2:11 to 14 NLT version, "For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to the wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds." So napansin niyo po, di ba? Lahat ng ginawa mo sa mundong ito, habang ikaw ay buhay, may kinalaman yan sa kabilang buhay, sa paraiso. Dahil doon mo matatamasa ang lahat ng pagpapala ng Panginoon para sa isang matapat na anak niya, dahil siya ay gumawa ng plano ng Panginoon, the good work that has been prepared for him or her. One of the teachings about what will happen to eternity when we die is we are still there to do good works. Di po ba ang ganda na meron ka na iwang ganong klaseng alaala? Na kahit patay ka na, nangungusap ka pa rin at pinag-uusapan ka pa rin nila sa mga taong naapektuhan ng iyong ginawa sa kanila o ginawa mo sa ibang tao, na itong taong ginawa mo ng kabutihan, gumawa ng kabutihan sa isang tao at gumawa ng kabutihan sa isang tao, at hindi mo alam kung gaano kalayo yung kabutihan na ginawa mo sa isang tao dahil pinamalas niya sa ibang tao din. So dumami ang tao sa mundo, naging maganda ang kanilang karanasan, nagpatawad sa mga nagkasala laban sa kanila, sila ay humingi ng tawad sa mga taong sila ay nagkasala, and nakikita po natin dito na nagtulungan, nagbigayan, hindi naging makasarili, di po ba? Nagkaroon ng komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, walang mahirap sa komunidad na yun, parang kasimbahan po natin sa Salvation in the Name of Jesus. Siyempre may iringan, nagkakataluhan pa rin, di ba? Nagkakaroon ng kapalpakan from time to time, pero marunong humingi ng tawad, marunong magpatawad, dahil ganun po ang pamilya. Walang pamilyang perpekto. May pamilya tayong mga kasama na hindi perpekto, pero hindi ibig sabihin hihinto tayo sa pagmamahal sa kanila. Hindi ibig sabihin mawawalan tayo ng pag-asa sa kanila, dahil sa pag-ibig na binuklod tayo ng Panginoon, lahat ng tao ay may pag-asa.